Ayan po mga kapatid, kaya natin napag-uusapan ng nakaraan, the Holy Spirit is a person. Siya po ay isang persona kagaya natin. At dahil siya ay isang person, pwede po siyang mag-grieve, pwede po siyang malungkot. Lalong-lalo na kung hindi po siya tinatanggap, hindi po siya kinikilala. Yun po yung sabi sa Ephesians chapter 4, verse 30. If the leading of the Holy Spirit and His gifts are ignored, ano pa mangyayari? His influence can be quenched. So, meron pong quenching of the Spirit. Kaya nga, sabi po ni Paul sa Thessalonians, do not quench the Spirit. Wag po nating i-extinguish, wag nating patayin yung apoy ng banal na Spirito sa atin pong mga buhay, mga kapatid. We are Assemblies of God, we are Pentecostals, and we don't quench the Spirit. We fan the flame of the Spirit sa atin pong buhay, sa atin pong mga iglesia. And we don't grieve the Holy Spirit. Hindi po ganon, mga kapatid. We don't grieve the Spirit. We rejoice in the Spirit because He is God with us. Amen. So, pag-usapan po natin how the Holy Spirit interacts with mankind. Yung mga works ng Holy Spirit. Marami-rami po ito. So, pag-uusapan po natin yung maraming mga gawa ng Banal na Espiritu. Through believers or through unbelievers, yung kinikilos, ginagawa ng Banal na Espiritu sa kasalukuyan dito po sa ating panahon at dito po sa mundo sa panahong ito. Kaya nga ang tawag ngayon, this is the dispensation of the Holy Spirit. Ito yung panahon ng Banal na Espiritu. Yung interaction niya, yung ginagawa niya, at syempre yung mga patunay or yung scriptural support, references, ay tatalakayin din po natin. Ready na po kayo? Amen. Praise God. So number one, mga kapatid, ang isa sa interaction ng Holy Spirit is yung conviction. He convicts the world. Amen. He convicts the world. Sabi po ng John chapter 16 verse 8, when He comes, He will convict the world of guilt in regard to sin. So ipapakita ng Banal na Espiritu yung kamalian ng mundo regarding sa kasalanan at sa katuwiran and righteousness at sa kahatulan and judgment. Ipapakita po ng Holy Spirit kung ano yung kasalanan talaga at ano po yung naghihintay sa mga nagpapatuloy, sa mga namumuhay sa kasalanan. So the Holy Spirit is the Spirit of conviction. Kaya nga tayo nakakilala sa Panginoon kasi kumilos ang Banal na Espiritu sa ating buhay sa biyaya ng Diyos na convict tayo sa ating kasalanan at salamat po tumugon tayo sa pamamagitan ng repentance, ng pagsisisi, ng confession. Hallelujah. Amen. So ang panalangin po natin, patuloy na pakinggan ng mga taga-mundo, ng sanlibutan, yun pong conviction ng Holy Spirit upang makilala nila at mapagtanto po ng mundo yung kalagayan nila sa harap ng banal na Diyos na kung mananatili po sa ilalim ng kasalanan, ang naghihintay po ay kaparusahan. Sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at ang lahat po ay nagkasala at pinakikilala po, excuse me for the word, ipinamubuka ng Banal na Espiritu sa mundo. Yung kasalanan nito at yung katuwiran po ng Diyos, kumbaga parang ano po siya, yung panukat, amen, yung hulog, no? Na ipinapakita po kung gaano kabaluktot at kung gaano wala po sa hulog yung sanlibutan, no? Yun po yung isa sa gawain ng Banal na Espiritu. Pangalawa po, mga kapatid, siya po ay nagtuturo. No? Tinawag siya na Espiritu ng katotohanan, Espiritu na ating tagapagturo. Kung paano ang Panginoong Jesus, ang kanyang pangunahing gawain noon, nung handito siya sa lupa, ay magturo. Yung pong ministry na yon, ang banal na pinagpapatuloy ng Banal na Espiritu. No? Yung gawain ng Panginoong Jesus ay pinagpapatuloy ng Banal na Espiritu. Sabi po ng John chapter 16, verse 13, at sa mga iba pang mga talata sa Biblia, kagaya po ng 1 John chapter 2, verse 27, at 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 12. Pero ang focus po natin ay yung John 16:13. Sabi ito, but when the Spirit of truth, so tinawag po siyang Espiritu
ng katotohanan. When the Spirit of truth comes, kasi nung time na yon, kumikilos ang banal na Espiritu, pero yung fullness ay darating pa lang. No? Sabi ng Panginoon, when He, the Spirit of truth comes, which will happen later on during the day of Pentecost, at makita natin sa book of Acts, sabi ng Lord, sabi ni Jesus, He will guide you into all truth. Kayo'y gagabayan niya sa lahat, sa buong katotohanan. Amen. He will not speak on His own. Hindi siya magsasalita ng saganang kanya. He will speak only what He hears. Kung ano yung nadidinig niya sa Ama, sa Anak, yun po yung ipinapahayag ng banal na Espiritu para sa atin. So there is a complete harmony. There is a complete unity among the persons of the Trinity. Yung ipinapahayag ng anak, kung anong nadinig niya sa Ama. Yung ipinapahayag ng Holy Spirit, kung anong nadinig niya mula sa Ama, kung ano yung nadinig niya mula sa Panginoong Jesus. Ito po yung ipinapahayag ng banal na Espiritu. Sabi, He will tell you what is yet to come. So yung pong end times, yung eschatology, yung mga eschatological revelation or truths ay ihahayag po sa atin ng banal na Espiritu. So ito po yung pangunahing gawain ng banal na Espiritu, especially sa atin po. He teaches us. Itinutuwid tayo, itinatama tayo, tinuturuan tayo ng banal na Espiritu. Ito pa po, pangatlo, He intercedes and helps believers pray. Amen. In the same way, sabi po ng Romans chapter 8, verse 26, the Spirit helps us in our weakness. Ang ganda po dito, the Spirit helps us in our weakness. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu, ng Espiritu sa atin pong kahinaan. Ano po yung kahinaan na yun? Sinabi po dito sa verse 26, we do not know what we ought to pray for. Hindi natin alam kung ano ipapanalangin natin. Hindi natin alam kung paano mananalangin ng tama. Pero sabi po dito, but the Spirit Himself intercedes for us. Ang banal na Espiritu po ang nananalangin, nakikiusap para sa atin. Siya yung namamagitan, yung word na intercession. The Holy Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. So ito po yung praying in the Spirit na makikita din natin sa Jude verse 20. Hallelujah. The praying in the Spirit, the Holy Spirit intercedes for us with groans that words cannot express. Yung hindi kayang masabi po ng salita, kulang ang salita para mabanggit. Ang banal na Espiritu po ang nananalangin. At ginagamit yung pong mga panalangin natin. When we pray in the Spirit, when we speak in tongues, yung mga utterances na yon, the mind of man cannot understand, but the Spirit understands. And He relays those requests, those petitions sa atin pong Diyos, sa atin pong Ama. So yun po, mga kapatid, ang napakalaking tulong ng Banal na Espiritu sa atin po. We don't know how to pray, but the Holy Spirit is praying for us. So reviewin po natin yung tatlo na pinag-usapan natin na mga gawa ng Banal na Espiritu ngayon po sa ating pag-aaral. Number 1, He convicts the world. So yung mundo, lalo-lalo na yung mundo na pwede nating interpret ito na yung mga tao sa buong mundo, yung sansinukob, o kaya yung sistema na umiiral po sa sanlibutan ngayon na laban sa Diyos. So andun po yung spirito ng conviction na nagpapaalala sa mundo na mayroong Diyos na ang lahat ay mananagot sa harap ng Diyos at kailangan magsisi o di naman kaya ay mapahamak. Nakita rin po natin yung pagtutuwid, pagtuturo ng Banal na Espiritu sapagkat siya ay Espiritu ng katotohanan. Siya po yung nagpapatuloy sa ministry ng Panginoon ng pagtuturo. The Holy Spirit guides us, teach us all the truth, yung revelation po, at yung instruction, yung inspiration na kailangan po natin ay ibinibigay ng Banal na Espiritu. Panghuli, siya po yung nananalangin sa atin. Siya po yung tumutulong sa atin sa pananalangin upang tayo po yung makatawag sa Diyos at marinig yung pong ating mga panalangin at yung ipapanalangin natin ay maging wasto at
Ito po yung trabaho ng Banal na Espiritu. He intercedes and helps us in our prayer. Nawa po, patuloy po natin na pakanasain yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Ang ganda po, the Holy Spirit helps us. Amen? The Holy Spirit helps us in our weakness. Glory to God. Glory to Jesus. Thank you, Holy Spirit.